sa banal, sakdal at napakamakapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na ating Panginoong Hesukristo, kami po ay bumabate sa lahat ng kapayapaan. Tayo po, mga kapatid, ay magpapasimula na. Awitin po natin ang bilang 31 sa atin pong mga himnaryo. Lesyang iniligtas sa Diyos, sa Diyos, ito'y kay Kristo Jesus, may danglaw ng Diyos. Ang umiibig sa Diyos, sunod, sunod, lahat ay nililimot, pagpasa ng krus. Tayo ay sumunod sa Diyos, sa Diyos. Tayo ay sumunod sa utos ng Diyos. Kung ikaw ay bagabag, ilagak, ilagak, iingatan ka niya sa iyong lakad. Huwag kang mag-alinlangan kay Jesus, kay Jesus. Siya ang magliligtas sa bayan ng Diyos. Tayo ay sumunod sa Diyos, sa Diyos. Tayo ay sumunod sa utos ng Diyos. Ating patuloy na sambahin, purihin, luwalhatiin ang banal at malinis na pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Numero 132 ang atin pong susunod na aawitin. Ang buhay kong kaloob ng Diyos na banal, ang tunay na tanging minamahal. Lahat ng bagay sa sanglibutan, buhay walang makabagay. Sa puso ko'y may pag
purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesu Kristo. Huling awit, mga kapatid, numero 33 sa atin pong mga himnaryo. Kung ang buhay mo't ay nasa ragaban, huwag kang lupaybay lagi sa pagkawag kay Kristo. Jesus mo isagdalang lahat. Siya ang papawi sa lahat mong hirap. Huwag man lupaybay ang iyong puso sapagkat nasa Kaniya ang pangako. Huwag man lupaybay ang iyong puso. Ang hirap mo'y papawiin, huwag man lupaybay. Hawin mo sa landas na lalakaran ang alay mong igaling sa iyong buhay. Si Kristo Jesus ang iyong kaligtasan, at sa buhay mo'y siyang aalalay. Huwag man lupaybay ang iyong puso sapagkat nasa Kaniya ang pangako. Huwag man lupaybay ang iyong puso. Ang hirap mo'y papawiin, huwag man lupaybay. Buhay mo ay nalulugmok sa dula. Huwag kang malulungkot, huwag kang mabalisa. Kay Kristo Jesus lamang tayo umasa. Siya sa ating magliligtas sa dusa. Huwag nang lupaybay ang iyong puso sapagkat
nagupuipurin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesu Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, mga iginagalang at mga pinagpipitaganan po naming mga kasama sa ganitong mga paglilingkod sa ating nag-iisa at buhay na Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesu Kristo, katulad po ng itinuturo sa atin ng Panginoon. Una ay ating binabati ang lahat ng ating mga minamahal sa buhay, sa atin munang mga sariling kaluluwa, sa ating mga kabiyak ng puso, sa atin mga anak, manugang mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Ang pagliligtas po ay kinakailangang magpasimula muna sa atin mga sariling kaluluwa at sa ating mga mahal sa buhay. At hindi rin po natin nalilimutan na isama sa ating mga pananalangin at mga pagpapasalamat sa Diyos at atin din namang batiin ang lahat ng ating mga kaibigan na bagaman sila po ay hindi pa lubusan nating nagiging kaisa sa ating pananampalataya, sa kahabagan ibinigay sa atin ng Diyos. Binabati natin ang lahat ng ating mga kaibigan at ang mga tunay na mananamba sa Espiritu at sa katotohanan. Una na nga po sa kanilang lahat na naroroon pa sa ating inang bayan sa Pilipinas,
At hindi po kakaunti ang nangingibang bansa at mga bayan sa buong sanglibutan. Kami po mula sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Los Angeles, California, bumabati po kami sa inyong lahat ng isang mapayapa at banal na Huwebes po ng gabing ito. Ngayon po ay Hulyo 24 na po 2014 at patuloy po sa paglakad ang kapanahunan at nagmamadali na mainam. Parang kailan lamang tayo po ay nasa pasimula ng taong 2014, datapwat ngayon po ay Hulyo na at malapit na ring magtapos. At malapit na po, ilang buwan na lamang at papasok tayong muli sa panibagong taon na 2015. Patuloy po nating ipanalangin at idalangin sa ating Panginoong Hesukristo na nawa ay pagkalooban pa tayo ng buhay, kagalingan at mga kalakasan. At nalalaman natin na tayo po ay naririto na sa kaharian ng Diyos dito sa lupa, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang kanyang banal na espiritual na katawan, nag-iisang iglesyang nakasulat sa banal na kasulatan na binayaran niya ng kanyang sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo. Sa Huwebes po ng gabing ito ay muli nawa nating pagsamasamahin ang ating mga espiritu, mga pag-iisip, ang ating mga kaluluwa, sa gagampanan po nating mga gawang kabanalan, ang paggawa ng mabuti at ang mga pamamahayag at ang pagkakatipon sa kanyang banal na iglesia o sa kanyang banal na katawan. Sa makatwid po baga ang espiritual na pagkakatipon sa espiritu. Bagaman malalayo tayo sa pangangatawan, tayo po ay inaasahan na tulad po sa sinasabi sa Hebreo Kapitulo 10, versikulo 25, na ang pagkakatipon ay huwag po nating kalilimutan, lalo na nga kung ating namamalas na nalalapit na ang araw. Ang araw po na itinuro sa atin, ang araw po ng ikalawang pagparito o ang araw ng paghuhukom. At nalalaman po natin, ang paglilingkod sa Diyos hindi po kailangang lalabas pa tayo ng tahanan. Pupunta pa tayo sa mga simbahan, mga katedral, mga edifisyo na ginawa ng kamay ng mga tao. Sapagkat ang Diyos po ay hindi tumitira sa mga templo na ginawa ng kamay ng tao. Ang templo ng Panginoon Diyos ay walang iba kung hindi ang ating mga puso. Ang Panginoon po mismo ang nagturo sa atin. Datapwat ang wika niya, kung ikaw ay mananalangin o dadalangin, maglilingkod sa iyong Ama na nasa langit, pumasok ka sa iyong silid, sarhan mo ang bintana, isarado mo pati ang pintuan, at ikaw ay manalangin sa Kanya, iluhod mo ang iyong tuhod. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, Filipos 2:10, ang mga nasa langit, nasa lupa at sa ilalim ng lupa, kung mananalangin sa Diyos, iluluhod ang kanilang tuhod sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. At ang Ama na nasa langit, diringgin tayo. At ang Panginoon mismo ang nagtuturo, anuman ang ating hihilingin sa Kanya, sa ating mga pananalangin, ito ang Kanyang dinirinig at ito ang Kanyang gagawin sa atin. Sa Huwebes po ng gabing ito ay magsipaghanda na po tayo, kahit na po tayo nag-iisa sa loob ng ating mga tahanan, huwag po nating ikakahiya ang pangalang Diyos at Kristo Jesus. Kapag ikinahiya natin,
Ikakahiya tayo ng Ama sa kanyang ikalawang pagparito sa harapan ng kanyang mga anghel. Kaya nga tayo po, uusal po muna ng isang maikli at maispiritong panalangin, bunga ng ating mga labi. Magpapasalamat muna tayo sa buhay, kagalingan, kalakasan at magagandang kapalaran na patuloy po niyang ipinagkakaloob sa buhay ng bawat isa sa atin. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan. Nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay. Ikaw ang nag-iisang Diyos na buhay, na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amang banal na ikaw ang tumawag at pinaglingkuran ni Abraham. Ikaw ang Diyos ni Isaac at ni Jacob, Diyos ng iyong mga propeta sa iyong bansang Israel ng kanilang mga kapanahunan. At sa mga huling araw na ito, ikaw rin po ang tumawag sa aming mga minamahal na mga magulang. Ikaw ang kanilang pinagtapatan at pinaglingkuran hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Panginoon po naming Diyos, sa banal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, masisilip mo po muli kaming lahat. Una na nga po dito sa iyong dampang tahanan sa Los Angeles, California, at sa bawat tahanan ng aming mga kaibigan, mga kapatiran, at sa lahat ng aming mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Panginoon naming Jesus, itinitiklop namin ang aming mga tuhod sa iyong banal na harapan. Tanggapin mo po ang aming tao sa puso at walang katapusan po namin ang mga pagpapasalamat. Maraming salamat, Panginoon. Maraming mga araw ang ipinautang mo sa amin. Wala kang binawian sa amin ng aming mga hiram na buhay. Salamat po, pinagbubuksan mo kami ng magagandang mga pintuan ng mga kapalaran. Pinakain mo kami, Panginoon, dinamtan, pinalakas, patuloy mong pinagagaling ang aming mga lupang pangangatawan. At higit sa lahat, maraming salamat po. Lalo mong dinaragdagan, ipinaliliwanag, itinuturo sa amin ang aming mga pananampalataya na minsan lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Jesus, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Panginoon po naming Jesus, maraming salamat sa iyo. Hindi lamang kami na mga magulang ng aming mga mahal sa buhay ang iyong iniingatan, ipinagpapasalamat din namin, pinagpapala, binubuhay, pinalalakas, pinagagaling mo rin ang aming mga kabyak ng puso, ang aming mga anak, mga manugang, mga apo, at mga kamag-anakan sa laman. Salamat sa iyo, Panginoon. Hindi mo pa binabawian ang kanilang mga hiram na buhay. Ang aming mga anak, sina Emmanuel, sina Bobby, si Noel, si Ruth at si Joel, maging ang aming mga manugang, na katulad po ni Chofilo, ni Rosemary, ni Flor, ni Irene, gayon din po ni Cheche at ni Malu. Panginoon naming Diyos, maraming salamat din po, maging ang lahat ng aming mga apo, tulad po ni JC, ni BJ, ni JR at John Macho, Paul, Noren at Sarah, Michael, Laika, Joshua, Rebecca at Kay. Gayon din ang aming mga kapatiran sa laman, na tulad po ni Ekspektasyon, ni Prospero, ni Felicidad, ni Dolor, ni Eliezer at Neftali, ni Fe at ni Lodita,
at idinadalangit ipinagpapasalamat din namin sa iyo na kahit na sila na aming mga minamahal sa buhay na nawawaglit sa amin sapagkat nalalayo, nangingibang bansa at ibang bayan upang humanap ng kakainin sa araw-araw, na katulad po ni Prospero Jr., ni Chuchay, ni Pinky at ni Philip, ni Enrico, ni Abner, ni David at ni Daniel Valencia, ni Shannon at ni Ana Lira, ni Veyan Guanson, ni Jacob, gayon din ama naming Diyos ni Lolita, ni Susan, ni Lenlen, ni Jingjing, ni Faye at ni Adora Aquino, ni Pido at ni Victoria Malangkes, ni Rosemary at ni Flor. Sila pong napapawalay sa amin, sinasampalatayanan naming ikaw rin ang nag-iingat sa kanila sa bawat sandaling nagdaraan sa ibabaw nitong magulo at mandarayang sanglibutan, at sa iyong mga pagpapal at pagliligtas. Isinasama mo rin ang lahat ng aming mga kaibigan na nakikinig at nakikipag-aral sa iyong mga banal na salita, 10 ng kani-kanilang mga kabyak, mga anak at mga mahal sa buhay, gayon din ang kani-kanilang mga tahanan at mga ari-arian. Panginoon naming Diyos, maging sa lahat ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan, kung papaanong sa amin sa Los Angeles, iniingatan mo ang lahat ng mga bagay, gayon din ang aming walang salang sinampalatayanan. Patuloy mo rin pong ipinagpapala sa kanilang lahat sa bawat sandaling nagdaraan sa ibabaw nitong napakagulo at mandarayang sanglibutan. Panginoon po naming Jesus, sa dakilang Huwebes po ng gabing ito, sumasampalataya kaming pakakainin mo po muli kaming lahat ng iyong mga banal at dalisay na aral. Paiinumin mo po kami ng iyong mga salitang tulad sa malinamnam na buhay na tubig, na ito po ang aming inaasahang ipaiinom mo rin sa amin. At sa Huwebes ng gabing ito'y gagamitin mo lamang ang labi ng iyong hamak at wala mo pong kabuluhang alipin. Banalin mo po ang kanyang puso, linisin mo po ang kanyang kalooban, itulot mo sanang wala siyang maiturot maipangaral, kung hindi ang iyong kagilagilalas na katotohanan po lamang. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang karangalan, sa iyo ang kaluwalhatian. At kami pong mga hamak mong mga alipin, kami po'y mga lingkod mo lamang na umaasa at sumasampalatayang sa mga pagpapalang ibinibigay mo po sa amin at sa mga gabay na ipinagkakaloob mo sa lakad ng aming mga pamumuhay sa araw-araw. Kami po, Panginoon, ay tutulungan mong maging tapat sa iyo hanggang huling hibla ng aming mga hininga sa ibabaw ng sanglibutan. Amang banal, sinasamot idinadalangin din namin sa iyong patuloy mo nawa kaming hihipuin sa araw-araw. Daragdagan mo po ang aming pananampalataya, palalakasin mo po't pagagalingin ang sa amin pinasapitan mo ng mga sari-saring karamdaman, at ang ilan sa iyong mga lingkod na patuloy na pong tumatanda at nanghihina at inaalipin pa ng iba't ibang mga karamdaman sa buhay. Una na nga ang iyong alipin, ang aking kabyak, si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero, si kapatid na Glenda, si kapatid na Concepcion, si Floro, si Robert, si Mercedita, si Olivia at si Mirna, si Rogelio at si Expectacion Valencia. Kami po na meron ng mga katandaan sa iyong banal na iglesia, tutulutan mo pong lumawig pa ang aming mga hiram na buhay, daragdagan pa kami ng maraming mga araw at mga taon, hindi po upang gugulin sa mga kalikuan at mga kalayawan, kung hindi upang masumpungan mong pilit naming ginugugol sa paglilingkod sa iyo ng buong puso, buong isip, buong buhay, hanggang aming mga kamatayan. Ama, ang lahat ng ito, ikaw po ang nagturo sa amin. Anumang aming hihilingin sa iyong banal na pangalang Kristo Jesus, ito po ang iyong ibabasbas. Ito po ang iyong ibebendisyon.
Ito ang iyong gagawin sa amin sa loob ng iyong banal na iglesia, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon po, ihanda na po natin ang ating mga pakikinig. Tawagin na po natin ang ating mga kabyak, ang ating mga anak, mga manugang, mga apo at mga kasangbahay. Anyayahan po natin ang lahat, una na nga sa ating sariling tahanan. At huwag din po nating kalimutan ang ating mga Biblia upang sa pagbabasa ng inyong lingkod, matitiyak ninyo na kung ano ang aking binabasa, ito ang dapat lamang nating tanggapin, wala pong dagdag at wala pong bawas. Ang atin pong pinakapaksa ay mula po sa aklat ng Evangelistang si Mateo, sa kanya pong kapitulo 28 at ang bersikulo ay 20. Ito po ay udyok ng Espiritu Santo, na bagaman ito po ay malimit ninyong mapakinggan sa inyong mga lingkod sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ipaubaya po natin na ito ay ating muling marinig, sapagkat ito ang kanyang kalooban na ang lahat po ng tao ay mga ligtas na makaalam ng katotohanan. Mateo 28:20, ito ang ating paksa. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito, ako ay sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ito pong tagpong ito ay nauunawaan na natin. Ito po ang huling-huling pagkakataon na kinakausap ng Panginoong Hesus ang 11 sa kanyang 12 apostol, nang ang ating Panginoon po ay muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw sa libingan at muli po ay nakipagkita sa kanyang mga alagad na noon nga po ay 11 na lamang, sapagkat nagbigti na ang lalaking si Judas Iscariote at hindi pa po naihahalal ng 11 yung tinatawag na kapalit ni Judas na si San Matias. Dito ay ibig ng Diyos na kunin natin ng pagpapahalaga ang huling bahagi ng 28:20. Ako ay sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ngayon po ay 2014 na. Hindi pa po natatapos ang sanglibutan. Dadapwat meron pong mga katanungan dito na udyok ng Espiritu Santo ay nais niya na maliwanagan kumbaga maaari ng lahat ng mga tao. Sapagkat nalalaman nga po natin, ito pong eksenang ito ay humigit kumulang anyo 33. Alam natin ang Panginoon nakisama sa mga apostol at sa mga unang mga banal sa loob po lamang ng 3 taon. At sa ika-3 taon ng kanyang pangangaral, siya nga po ay pumanik na sa kanyang kaharian sa langit. Dadapwat bago siya pumanik, meron siyang ipinangako. Ako ika ay sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Kaya dito merong palaisipan mga ginigiliw po naming mga tagapakinig. At nang ito pong talatang ito ay basahin natin sa orihinal na pinanggalingan sa King James Version of 1611, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Hindi rin po nagbabago. Kaya nga,
sa napakaliwanag na talatang ito, maging sa Tagalog at sa Ingles, meron pong ipinangangako ang Panginoon, ako ika ay isa sa inyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. 2,000 taon na po ang nakalilipas. Patay na ang lahat ng apostol. Wala na ang tinatawag na mga unang mga banal. Kaya nga, sa ganitong katotohanan, sino nga po kaya itong pinangakuan ng Panginoon na hanggang ngayon 2014 na, kasama pa siya? Para ito po ay ating lubos na maliwanagan, ang una po nating itatanong, sa anong tagpo po baga ng banal na kasulatan na ganap ang tagubiling ito ng ating Panginoong Hesukristo? Para nga po mapatunayan ng iglesia o ng banal na kasulatan sa inyo, ang paunang sinalita ni kapatid na Cirilo ninyo sa inyo ngayon lamang, na ito ngang tagpong ito ay muli nang siya'y mabuhay sa kanyang libingan at makisama pa sa mga alagad. Totoo po baga ito? Basahin po natin sa itaas ng Mateo 28:1. Pagkatapos nang magtatapos ang araw ng Sabat, alam po natin araw ng Biyernes, ipinako ang ating Panginoong Hesukristo, at siya nga po namatay noong Biyernes din yaon at kinabukasan ay araw ng Sabat. Nang magtatapos ang araw ng Sabat, sa makatwid namatay ng Biyernes, ikalawang araw, Sabado, at matatapos na rin yung araw ng Sabat, papasok na ang ikatatlong araw at patay na ang Panginoong Hesukristo. Biyernes, namatay siya at inilibing. Nang magtatapos ang araw ng Sabat, papasok na ikatatlong araw. Nang magbubukang liwayway na ang unang araw ng Sanglinggo, ikatatlong araw, araw ng linggo, ay nagsiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. Pumaroon ang 2 Maria. Alam naman natin yan, pumaroon sila sa libingan ng ating Panginoong Hesukristo. Mag-iikatatlong araw, bumubukas na ang liwanag, nagbubukang liwayway na. Ay ano nangyari? 28:2. At narito, lumindol ng malakas, sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon, at naparoon, iginulong ang bato, at naupo sa ibabaw nito. Dito sa pagkakataong ito, nang naroon na ang 2 Maria, si Maria Magdalena at isa pang Maria. Hindi naman tinutukoy dito kung yun ang ina o yun ang Birhen Maria. Dadapat, ang importante, nang naroon na sila at nakatapat na sa libingan ng Panginoong Hesus, lumindol ng malakas at may bumaba na isang anghel na galing sa langit. At iginulong, inalis yung takip na malaking bato sa libingan ng Panginoon. At ano ang sumunod na nangyari? 28:3. At ang kanyang anyo ng anghel ay tulad sa kidlat. At ang kanyang pananamit ay maputing parang niebe. Maputing-maputi, parang kidlat at parang yelo. 28:4. At sa takot sa kanya, nagsipanginig ang mga bantay. Alam po ninyo, merong mga gwardya para hindi mawala ang Panginoong Hesukristo at utos nga ng mga matatanda noon, ng mga saserdote, bantayan ninyong mainam, baka nakawin siya ng kanyang mga alagad. At sabihin nga na siya nga ay nabuhay na maguli. Natakot ang mga bantay. At nangaging tulad sila sa mga taong patay. Madalit sabi na nga hinimatay ang mga bantay. At sa 28:5, sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, sa 2 Maria, huwag kayong mga takot, sapagkat nalalaman ko na inyong hinahanap si Jesus, na ipinako sa krus. Siya ay wala na rito, sapagkat siya'y nagbangon, ayon sa sinabi niya. Magsiparito kayo sa loob. Tignan ninyo, ang dakong kinalalagyan ng Panginoon, at wala nga po doon, hindi na nila nakita ang Panginoon. Mga tagapakinig. At sa 28:7 ng Mateo, ano ang sabi ng anghel sa kanila? Magsiyaon kayo
na madali at sa kanyang mga alagad ay sabihin ninyo, magsiuwi na kayo. At sabihin ninyo sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga apostol, siya'y nagbangon sa mga patay. Siya ay nangunguna sa inyo sa Galilea, at doon ay makikita ninyo siya. At narito, sinasabi ko sa inyo, sa makatwid, nang mabuksan ang malaking bato, yung anghel umupo pa sa malaking bato at nakipag-usap sa dalawang Maria, at sinabi, wala na siya rito. Tingnan ninyo sa loob, wala at wala nga. Kaya nga, umuwi na kayo. At sabihin ninyo sa kanyang mga alagad, siya'y nagbangon na. Katulad ng kanyang sinabi, na mabubuhay siyang maguli sa mga patay. At siya ay mauuna sa inyo sa Galilea. Sa 28:8, nang San Mateo rin, ng mga kauwi na nga po ang dalawang Maria. Ano po ang sumunod na mga nangyari? At sila ngay nagsialis na madali sa libingan, nataglayang takot, at ang malaking galat, at nagsitakbo upang ibalita sa kanyang mga apostol. At narito, sila, eto po, ang sabi ng anghel, umuwi na kayo, nagpauna na si Jesus sa inyo. At samantalang sila nga ay pumaparoon sa Galilea sa kanilang pinanggalingan, nakita na nila ang Panginoong Jesus at sinalubong sila na nagsasabi, mga gala kayo, at sila'y nagsilapit at niyakap ang kanyang mga paa at siya ay sinamba. Sa pagkakataong ito po ang pagpapakilala sa kanila. Naisipin ninyo yung dalawang Maria lumuhod sa ating Panginoon, niyakap ang paa ng Panginoong Jesus, na nagpapatibay at nagpapakilala po lamang na ang Panginoon nga ay talagang dapat na sambahin at siya'y dapat na kilalanin bilang isang Diyos. Sa 28:10 din po, at nang magkagayon ay sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong mga takot, magsiyaon kayo at sabihin ninyo sa aking mga kapatid na magsiparoon sa Galilea at do'y makikita nila ako. Dito po sa pagkakataong ito, ayon po sa kasaysayan ng kanyang pagbangon mula sa libingan, ay nakisama pa ang Panginoong Jesucristo sa 11 apostol ng 40 araw, mga kapatid, na sa kanyang mga alagad na sila'y tinuturuan pa. At napakinggan natin ng mga nangagdaang mga pagsamba natin, ang unang pinaroonan ng Panginoong Jesucristo, yung dagat ng Galilea, na noon ay nangingisda muli si Pedro, si Andres, si Santiago, at ang mga apostol, sapagkat nang nakalibing ang ating Panginoong Jesucristo, ay inakala nila na tapos na ang kanilang pangangaral ng Ebanghelyo. Sila po ay nagbalik na muli sa kanilang paghahanap buhay sa pag-aakala nila na nang nailibing na ang Kristo, tapos na ang kanilang pangangaral, tapos na ang kanilang obligasyon. At nalalaman natin, noon ngang pagkakataong iyon, ang Panginoong Jesucristo'y lumakad sa dagat para lapitan sila sa daong, mga iginagalang na tagapakinig. At kung natatandaan ninyo, ito ang gabi na dinalaw niya si Pedro, si Andres, si Santiago at ang ilan sa mga apostol na nangingisda. Tinanong pa sila, meron bang makakain tayo dito? Wala po kaming huli, Panginoon. Datapwat sinabi ng Panginoon, itapon ninyo ang lambat sa kanan. At kanilang sinunod, nang haltakin nila, nagkapunit-punit ang lambat sa dami ng mga isda. At ito nga po ang pagkakataon na nang sila po'y makakain na ng mga isdang inihaw, ipinako sa isipan ni Pedro ang kahalagahan ng kanilang katungkulan bilang tagapangaral ng Ebanghelyo. Nang sabihin ng Panginoong Hesus kay Pedro, Pedro, iniibig mo ba ako ng higit sa mga bagay na ito? Na ang tinutuko yung pagkain at yung mga bagay ng sanglibutan? Opo, Panginoon,
Inulit pa ng Panginoong Hesus, Pedro, iniibig mo ba ako ng higit sa mga bagay na ito? Opo, Panginoon, pakainin mo ang aking mga tupa hanggang sa ikatlong pagkakataon. Pedro, minamahal mo ba ako't iniibig kaysa mga bagay na ito na ang tinutukoy? Mas mahalaga pa ba ako kaysa kabuhayan, hanap buhay, salapi, mga kapurihan at karangalan? Opo, Panginoon. Nalalaman mong iniibig kita 3 ulit. Sinabi ng Panginoong Hesukristo kay Pedro, pakainin mo ang aking mga tupa. Na yung tagpong yaon, kung natatandaan ninyo ang ating mga pakikinig, na alam na natin, mga kapatid at mga magulang, wala pong hahalaga sa buhay ng isang mangangaral kung hindi ang pakainin ng mga salita ng Diyos, ang alin, ang mga kordero ng Panginoong Hesukristo. Kaya noon lamang natauhan si Pedro at ang mga apostol, at sila nga po ay nangagpatuloy sa kanilang pangangaral ng Ebanghelyo. Dadapwat wala po doon ang ating paksa sa Huwebes ng gabing ito. Nang maganap na nga po ang 40 araw na kanyang tinuruan muli at ikinintal na mainam sa mga apostol ang kahalagahan ng pangangaral ng Ebanghelyo sa kanyang mga tupa, pagpapakain sa mga kaluluwa ng mga anak ng Diyos. Mga kapatid at mga magulang, nang naganap na po ang 40 araw na kanyang inilagi sa piling ng mga apostol, ano na nga po baga ang sumunod na nangyari? Sa 28:16 po ng Matiurin, dadapwat nagsiparoon ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sa kanila'y itinuro ni Jesus. Anong ginawa ng Panginoon? 28:17. Nang matapos na nga po ang 40 araw na naturuan niya at naipakilala niya ang kahalagahan bilang tagapangaral ng Ebanghelyo, sinabi na niya sa mga alagad, magkita-kita tayo doon sa bundok na ituturo ko sa inyo. At nang sila po'y nasa bundok na, ito po yung bundok ng mga Olibo, mga kapatid, na kung saan naganap nga po itong tagpo sa ating paksa na siya nga po'y tatangayin na sa mga alapaap. 28:17. At nang siya'y kanilang makita, ay kanilang sinamba siya, sinamba ng mga apostol ang Panginoong Hesus. Kung ang ating Panginoong Hesukristo hindi Diyos, magagalit ang Panginoon at sasabihin ng Panginoon, wag niyo kong luhuran, wag niyo kong sambahin. Ako man ay mga alagad din na katulad ninyo. Kung natatandaan ninyo ang buhay ng lalaking si Juan Apokaliptiko, ang sumulat ng Apokalipsis, nang dalawin siya ng anghel na sugo ng Panginoong Hesukristo upang ipakita sa kanya ang mga naganap nung naunang mga panahon, mga kasalukuyang panahon at ang panahon ng darating na tinatawag nga na revelasyon. Nang unang makita niya ang anghel na sugo ng Diyos, niluhuran niya. Dadapwat sinabi sa kanya ng anghel, Juan, huwag mong gagawin yan. Ako man ay alipin din. Nakatulad mo. Sa Diyos ka lamang luluhod at sasamba. Ngunit, ang Panginoong Hesukristo niluhuran, sinamba ng mga apostol. Gayon din ang 2 Mariang unang tinukoy ng ating paksa. Lumuhod at sinamba siya. Pero hindi sila sinaway ng Panginoon. Bakit? Ang Panginoon po hindi tao. Nakamukha ng pagpapakilala ng maraming mga iglesyang itinayo ng mga tao. Sa makatwid, nang naroon na nga po sila sa tinatawag na bundok na ipinag-utos ng Panginoong magkita-kita sila, at nang siya'y kanilang makita, kanilang sinamba si Jesus. Dadapwat merong ilan na nangag-alinlangan. At sa 28:18, at lumapit si Jesus sa kanila at sila ay kanyang kinausap. Ayan, papanik na lang sa langit kinausap pa sila. Pinagtatagubilinan pa sila. Ano nga po baga? Ang ipinagtagubilin sa kanila bilang pahimakas o panghuling pagkakataon. Anong sinabi ng Panginoong Hesukristo? 28:19. Dahil dito,
Magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan. Putulin ko po muna. Isa na namang pagpapatunay na sila bilang tinawag para mangaral ng ebanghelyo, kaya sila tinawag na mga mangangaral mga tinatawag na apostol, sapagkat sila, yung salitang apostol, ang ibig lang sabihin, saksi na nakakita, sila ang mamamahayag tungkol sa kanilang nakita sa Panginoon, tungkol sa kanilang namalas, tungkol sa kanilang naranasan, at pagpapatotoo na ang Panginoong Hesus, siya nga ang Diyos na dapat sampalatayanan ng lahat ng mga tao. At ang lahat ng sasampalataya, dahil dito magsiyaon nga kayo, gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila ay inyong bautismuhan. Kapag sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, mga tagapakinig, kailangan pong bautismuhan. Sa Bibliang Ingles na pinanggalingan, baptism, baptize, baptism, immersion under water. Ilulubog po ang buong katawan. Pinasimulan nga po ito ni Juan Bautista. Inilubog ni Juan Bautista ang katawan ng lahat ng mga tao. Mga kapatid, na nagnanasang makita yung kasunod niya sa likod na walang iba, kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, si Juan ang tagapaghanda ng tinatawag na dadaanan ng susunod sa kanya na mas mahalagat, mas makapangyarihan. Una po, ang ibig ipakilala ng bautismo, lubog sa tubig. Maraming tubig paglulubugan. Hindi po kamukha ng ginagawa ng mga iglesia ng tao. Wisik-wisik. At ang iba po naman buhos-buhos. At ipinakilala nga sa atin, natutuhan natin, maging ang Panginoong Hesukristo pumila sa katanghaliang tapat, pumaroon sa ilog ng Jordan. At nang ayaw nga siyang bautismuhan ni Juan, sapagkat nalalaman ni Juan, ito ang kasunod niya, ito ang kanyang Panginoon, ito ang kanyang Mesaya, ang kanyang tagapagligtas. Bakit ka napaparito ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng iyong sapatos? Sumagot ang Panginoon at sinabi, pabayaan mo Juan, sapagkat ito ang kalooban ng Ama na nasa langit. Mga kapatid, kaya nga binautismuhan, inilubog sa tubig, kahit na ang ating Panginoong Hesukristo. Para ano? Para maging halimbawa, ang lahat ng tao kailangan pupunta sa ilog, sa maraming tubig. Mga kapatid, at hindi yung wisik, hindi yung tinatawag na buhos, at lalong hindi makakakita sa Biblia na nagbautismo sila ng maliliit na mga bata, sapagkat ang mga bata po, mamatay man sila, walang kasalanan, sila po ay mga anghel ng Diyos sa langit, mga kapatid at mga magulang. Kaya naman, ang ating itatanong, inyo ikang bautismuhan, saan ba babautismuhan ang mga taong sasampalataya sa Panginoong Hesukristo? Ituloy natin ang pagbasa, 28:19. Inyong bautismuhan, saan? Sa pangalan ng Ama. Ano ba pangalan ng Ama? Dios, Diyos. Amos 5:27. Aking papapasukin kayo sa dako ng Damasco, sabi ng Panginoon, na ang pangalan ay Dios, Diyos. Ayan. Saan ba bautismuhan? Sa pangalan ng Diyos Ama. Saan ba? Sa pangalan ng anak. Ano ba ang pangalan ng anak? Kristo Jesus, yung nagkatawan tao. Sa mga katwid, babautismuhan, saan po? Sa Ama, Diyos, sa anak, Kristo Jesus, at saan pa? Sa Espiritu Santo. Ayan. Ano ba ang Espiritu Santo, kapatid na Cirilo? May pangalan pala yan. Ano ba ang ipinakikilala ng Panginoong Hesukristo na Espiritu Santo? Sa 6:63 ng San Juan, basahin ninyo mga kapatid at mga tagapakinig namin. Ang mga salita na sa inyo aking sinasalita, pawang Espiritu at pawang buhay. Sa makatwid, yung salita, ano ba salita? Berbo.
Ano ba ang berbo? Salita. Ano ba salita? Mga kapatid, salita ng Diyos. Nasaan ba ang salita ng Diyos? Nasa mga banal na kasulatan sa makatwid sa kanyang ebanghelyo. At kung bakit po, mga magulang sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus, at ng salita, uno-uno ng San Juan, nang pasimula ay salita, nang pasimula ay berbo. Ano ang berbo? Ang berbo ay sumasa Diyos. Ano ang sumasa Diyos? Ang berbo ay Diyos sa makatwid, Ama, Anak, at Espiritu Santo, ang Diyos, ang Panginoon, at ang kanyang salita o ang kanyang ebanghelyo. Ang tatlong ito ay iisa. Unang Juan 5:7. There are three that bear records in heaven, the Father, the Son, and the Holy Ghost. These three are one. 1 plus 1 plus 1 sa Diyos is only one. Mga tagapakinig po namin. Kaya, kailangan ang tao mabinyagan o mabautismohan lubog sa tubig pagka sumampalataya sa mga salita o sa banal na kasulatan sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus, Espiritu Santo, na kung liliwanagin, mga kapatid, iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, tulad ng sinasabi sa unang Tesalonica 2:14, tinutularan ninyo ang mga iglesia ng Diyos na nasa Judea. Bakit sa Judea? Doon itinayo ang kanyang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ng ating Panginoong Jesucristo. Tinutularan ninyo ang mga iglesia ng Diyos na nasa Judea. Sino may-ari? Kay Kristo Jesus. Mga kapatid at mga magulang, huwag kayong magagalit sa amin, ho? Kung tatanungin namin kayo, saan ba kayo nabautismohan? Kami po nabautismohan sa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Hindi po kayo nabinyagan sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kayo naman. Kami po ay sa Badista, kami po ay sa Foursquare, kami po ay sa Jehovah, kung ano-anong mga pangalan. Sa Lutero, kung ano-anong mga pangalan ng mga lugar, mga kung sino-sino, mga magulang, at mga kapatid, huwag kayong magagalit sa amin. Hanggang ngayon, hindi pa ninyo natutupad ang alin, ang kalooban ng Ama na nasa langit na ang bawat isa mabinyagan sa kanyang sariling pangalan, Diyos, sa kanyang pangalang Kristo Jesus, nang magkatawan tao siya, at sa kanyang ebanghelyo sa banal na kasulatan. Mahirap po bang intindihin yon, mga kapatid at mga magulang? Ngayon, balikan po natin ang paksa. Ano po ang isang napakadakilang bagay na ipinangako ng Panginoon sa kanyang mga alagad? Nang siya nga po'y tatangayin na sa langit, ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo. Ang sumampalataya, binyagan ninyo sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano pa po ang napakahalagang ipinagbilin? Mateo 28:20. Mga kapatid, na ituro ninyo sa kanila na kanilang gawin, ganapin, ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito, ako ay sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ano ang napakahalagang ipinag-utos? Sundin ninyo. Ituro ninyo sa kanila ang wika ng Panginoon. Ang mga bagay na itinuro ko sa inyo, sundin nila ang mga iniwanan kong halimbawa sa inyo. Kaya nga sa 13:15 ng San Juan, kayo iniwanan ko ng halimbawa para gawin ninyo sa isa't isa sa inyo. Ituro ninyo sa kanila. Mga kapatid at mga magulang, tulad nga ng Pilipos 2:5 hanggang 10, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na bagaman siya'y nasa kalagayang Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, nag-anyong alipin, naging hamak, mga kapatid, naging tapat, pinasan niya ang kanyang krus hanggang kamatayan. Kaya naman siya binigyan ng pangalang lalo at higit sa lahat, upang sa pangalan ni Jesus, iluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, ng nasa lupa, at ng nasa ilalim ng lupa. Pagsabihan ninyo sila, na ang ibig lang sabihin, gagayahin natin ang ating Panginoong Jesucristo, tutularan natin. Iniwanan tayo ng halimbawa, magpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon. Ibigin natin siya, sundin natin ang kanyang kalooban kung ano sa langit. Ito ang gagawin natin, buong puso, buong isip, buong lakas, at ating buong buhay.
mga kapatid at mga magulang, una siya sa lahat. At ang pinaka mahalagang ipinangako, ako'y sa inyo palagi hanggang katapusan ng sanglibutan. Kaya nga po dito merong tinatawag na dapat nating liwanagin eh. O yan, kapatid na Cirilo, patay na ang lahat ng mga apostol. Wala naman pong tao na hindi mamamatay eh. Kung si Moses nga po, inabot na ng 120 anyos, namatay pa rin. Sinuno na Abraham, mga kapatid, inabot na ng 175 years. Namatay pa rin. Wala pong taong hindi mamamatay, maski kami. Mamamatay kami sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ngayon, ang tanong natin, kaya nga kapatid na Cirilo, kung namatay na ang lahat ng mga unang membro ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, lalo na nga ang mga apostol, sino ngayon? Sino ngayon ang pinagsabihan ng Panginoon na ako ay sa inyong palagi hanggang katapusan ng sanglibutan? Hindi pa po natatapos ang sanlibutan, 2014 na. Sino ang kinaroroonan ng Panginoong Jesucristo? Ayan, napakaganda po ng ating katanungan. Mga magulang namin, maaari po bagang magsinungaling ang Panginoong Jesucristo sa kanyang pangako na siya isa sa mga alagad niya sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus hanggang katapusan ng sanglibutan? Napakagandang tanong yan. Wala na nga ang mga apostol. Pati nga itong mga iglesia sa Hentil, sa kahintilan na itinayo ni Apostol Pablo, namatay na lahat ang mga membro niya, pati si Apostol Pablo. Magsisinungaling ba ang Panginoon? Tignan nga natin kung nawala na nga yung kanyang mga pinangakuan sang-ayon sa kanyang pangako. 13:31 ng San Marcos, ang langit at ang lupa ay lilipas, dadapwat ang aking mga salita. Ang aking mga salita ay hindi lilipas. Sa Bibliang Ingles, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Ang langit at ang lupa ay lilipas. Dadapot ang aking mga salita, kailanman, will never, kailanman ay hindi lilipas. Bakit po? Isaiah 46:11. Oo, aking sinalita, akin namang papapangyarihin, aking ginawa, aking pinanukala, akin namang gagawin. Ang Diyos po hindi pwedeng magsinungaling, mga magulang at mga kapatid. Kapag sinabi niyang, ako'y sa inyo hanggang katapusan ng sanglibutan. Ang nakikita kasi nating mga tao, yung materya. Yung materyang iglesia, yung mga membro, namatay na. Si Apostol Pablo, pinugutan ng ulo. Pati yung tinatawag na pangalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi na natin nakikita sapagkat wala naman tayong nakikitang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na malalaking simbahan. Kokonti pa kayo, kapatid na Cirilo. Ilan-ilan lang ang bilang ninyo. Wala kayong mga membrong celebrity, wala kayong mga politiko, walang hari, walang reyna. Nakamukha ng mga ordinaryong iglesyang nakikita natin, lalo na ng simbahang Katoliko at ng mga Protestantismo. Mga kapatid, ang ibig bang sabihin na ito'y nagsinungaling ang Panginoon? Ipinanukala niya, sa inyo ako palagi hanggang katapusan ng sanglibutan. Atin pong pag-aralan, bagaman ang lahat ng mga unang mga banal, maging ang mga unang mga Kristiyano at mga apostol ay nangamatay na o nangatutulog na, lahat, namatay po baga ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Magandang tanong yan. Kapatid na Cirilo, wala na yatang iglesia ng Diyos wala kaming nababasang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mga kapatid at mga magulang, wala kami nakikitang malalaking mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Namatay ba ang iglesia ng Diyos? Mateo 16:18. At sinasabi ko naman na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ito po ang pagkakataon, anyo 32. Nang ipangako ng Panginoon na kanyang itatatag, siya po'y nasa Judea, sa siyudad ng Jerusalem ng Judea, sinabi niya kay Pedro, itatayo ko ang aking iglesia. Alam natin kung ano iglesia? Body of God, body of Christ, katawan ni Kristo. Anong tinatawag na kanyang itatayo na iglesia? Alam po natin,
Nagsisitulad kayo sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Judea kay Kristo Jesus. Unang Tesalonica 2:14. Yan ang tinutularan namin sa huling araw. Ano ba? Ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ito ba'y nawala? Ito ba'y namatay? At ang mga pintuan ng Hades. Pag binabanggit yung Hades, kumakatawan po yun sa kamatayan. At ang pinaka-ultimong kamatayan, yung Hades ng pagdurusa, yung impyerno. Itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng kamatayan hindi mananaig laban sa kanya, laban sa iglesia. Salita ng Diyos yan. Ano ang ibig sabihin? Masisira ang langit, masisira ang lupa. Yung sinalita ni Jesus na aking Panginoon Diyos, kailanman ay hindi masisira. Hindi po namatay ang iglesia. Salita ng Panginoong Jesucristo yan. Kaya nga, kung hindi ninyo nakikita ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, at kung hanggang ngayon hindi pa ninyo sinasampalatayanan, hindi pa ninyo naririnig, hindi pa ninyo nauunawaan, sapagkat inalihim sa hiwaga, mga kapatid, at hindi ipinagkaloob sa inyo hanggang ngayon na kayo'y makaunawa ng mga lihim at mga kagilagilalas na katotohanan ng Diyos. Inalihim po ito sa hiwaga. At hindi po lahat ng tao pinagkaloobang makaalam nito. Sino lang ang pinagkalooban na makaalam ng hiwaga? Na meron pang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus hanggang sa huling araw na ito. Buksan po ninyo ang San Marcos Kapitulo 4, versikulo 11 hanggang 12. Ang kausap dito yung mga apostol. Sa inyo ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng langit sa mga nasa labas. Ginagawa sa talinghaga para kung kanilang mabasa ay huwag nilang maunawaan, kung kanilang mapakinggan ay huwag nilang marinig. Mga kapatid at mga magulang, meron lang pinagkalooban na makaalam ng katotohanan. Hanggang ngayon, merong iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sino yung nasa loob? Sino yung nasa loob? Ang Diyos ay naglagay din naman ng ilan sa iglesia. Unang Korinto 12:28. Sino unang inilagay? Una-una yung mga apostol. Ikalawa yung mga propeta, mga kapatid, mga kaloob na mga pagpapagaling pamamahala. At ang iba't ibang mga miyembro, mga tao, ang ibig sabihin, iba't ibang mga wika. Kaya kami, mga Pilipino, mga kapatid, dito inilagay kami, nang tawagin kami, ipinaunawa sa amin, ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ito ang katawan ni Kristo. Ito ang kanyang espiritual na katawan na dito inilagay ang mga apostol, ang mga unang mga banal. Ito ang pinagkalooban na makaunawa na mayroon pang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus hanggang ngayon, 2014, hindi namamatay ang iglesia. Mga kapatid, yung mga membro namamatay, pero ang Panginoon, mga magulang namin, ang kanyang katawan, ang kanyang iglesia, kailanman hindi mamamatay. Bakit ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay walang kamatayan? Ayan na, magandang tanong. Marami na po tayong nabalitaan dyan ng mga iglesyang itinayo ng tao, hindi rin nagtagal Nangamatay din at nangawala rin Nabura din ang kanilang mga pangalan. Bakit nga hindi namamatay ang Panginoon o ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus walang kamatayan? Unang Pedro 2:25. Sapagkat kayo gaya ng mga tupa na nangaliligaw, ngayon ay nangabalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Sino ba ang pastor at obispo ng ating mga kaluluwa? Di yung naghandog ng buhay sa bundok ng Kalbaryo alang-alang sa ating mga kasalanan. Sino ba siya? Siya po ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po ang nabuhay na maguli sa mga patay. At nalalaman natin si Kristo ang ulo ng katawan, Colosos 1:18. Si Kristo ang ulo ng katawan. Ano ang katawan? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung ito'y katawan ng Panginoong Jesucristo at nalalaman natin yung kanyang materyang katawan, binuhay niyang maguli. Nang siya'y mailibing sa loob ng 3 araw, gasino pa nga yung kanyang espiritual na katawan. Walang kamatayan ang espiritual na katawan. Ang mga membro namamatay. Pero yung pinuno,
yung nagdadala, yung nagtayo ng iglesia, ang Panginoong Jesucristo, walang kamatayan. Kung walang kamatayan ng Panginoon, natural, yung kanyang iglesia hindi rin mamamatay. Kaya nga po sinabi niya, at ako'y isa sa inyong palagi. Mateo 28:20, ako'y isa sa inyong palagi hanggang katapusan ng sanglibutan. Nawala man ang mga apostol, nawala man ang mga unang mga membro, mga tagapakinig hanggang katapusan, buhay ang katawan ng Panginoon. Ano ba ang katawan ng Panginoon? Katulad po ng sinasabi sa Hebreo 3:6, dadapwat si Kristo ay gaya ng anak, puno sa bahay niya. Ang bahay niya ay tayo. Tayong mga tao ang bahay niya. Ang Diyos ay hindi tumitira sa mga katedral na ginawa ng kamay ng tao. Yung mga malalaking katedral ninyo, kahit na ginawa sa ginto, sa pilak, mamahaling bato, ikalawang pagparito ng Panginoon, sunog lahat yan. Mga magulang at mga kapatid. Ang Panginoong Jesucristo, katulad ng anak, siya ang presidente ng bahay niya. Ang bahay niya, tayo. Ano ang bahay niya? Mga tagapakinig, unang Timoteo 3:15, upang maalaman mo kung paano dapat sa mga tao na ugaliin nila sa loob ng bahay ng Diyos. Ano ang Diyos doon? Na buhay. Ano naroon sa bahay ng Diyos na buhay? Mga kapatid, na siyang haligi, na siyang suhay ng katotohanan. Iglesia ng Diyos na buhay, ang wika ni Apostol Pablo sa kanyang unang Timoteo 3:15, na ito nga ang ating tinutularan, iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, mga kapatid. Ano pa ang itinuturo tungkol sa bahay ng Diyos na iglesia ng Diyos at walang kamatayan? 3:1 ng Hebreo. Kaya nga mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagkatawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote ng ating kinikilala na si Jesus. Ayon pa rin sa mga apostol, itong Jesus na ito na ating presidente, ulo ng kanyang katawan, ano ba siya at walang kamatayan ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Unang 1:5-20, nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan niya ng pagkaunawa upang ating makilala si Kristo na totoo at tayo nasa Kanya na totoo sa makatwid sa Kanyang anak. Sino ang anak ng Diyos? Si Kristo Jesus. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Amen. Kung siya ang tunay na Diyos, siya ang buhay na walang hanggan, natural. Kapag nanatili tayo sa kanyang katawan na hindi namamatay at nagtapat tayo hanggang kamatayan, kung mananatiling siyang obispo natin, kung mananatiling siyang saserdote natin, kung mananatiling siyang apostol ng ating mga kaluluwa, at wala tayong kinikilalang apostol na at mga obispo, mga guro na mga tao, mananatili tayong sinasamahan ng Panginoong Jesucristo, iingatan tayo, hindi mananaig sa atin ang pintuan ng kamatayan, at sa ganito iingatan tayo hanggang doon sa buhay na walang hanggan. Ito nawa ipagpala, ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakailanman. Amen. At ngayon po, bago tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Tunawa ang kanyang ipagkaloob sa ating lahat magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Kapayapaan po ang sumaating lahat. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo hanggang sa darating na linggo kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.